our Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Can we all utter our own adoration, thanksgiving before the Lord? Hallelujah. Brethren, I encourage you because this is the first day of the month of February. Come on, give thanks unto our Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We bless you, we praise you, Lord. We glorify the name, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, God. We bless you, we praise you. There is indeed no one like you, God. No one besides you, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, we bless you, oh God. We honor you. If it is not for you, we will not be here. We will never be here, oh God. We bless and praise thy holy name. Salamat sa lahat ng goodness. Salamat sa favor mo, oh God. We are here with a heart of hallelujah, oh God, Jesus. With a heart of hallelujah, oh God, Jesus. With the power of Holy Ghost, Holy Ghost of your reign. You are the Bida, Panginoon, Lord God, sa oras na to. You are the only one who will look upon, oh God. Sa oras na to, Panginoon, ikaw ang mailathala, maitaas. Mapapunyagi, Panginoon, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ikaw ang bida. Ikaw ang bida sa aming mga buhay. At wala na pong iba. Salamat, Panginoon. Salamat sa pamilya ko. Salamat sa good health na meron ako. Salamat sa finances na hindi naubos. Hindi nawalan. Hindi na-dry up, oh God. Lord, I thank you for my friends, oh God, that you have destined, Panginoon, na makilala ko at manatili sa buhay ko. Salamat sa trabaho. You are good, so good. Hallelujah, Lord Jesus Christ. We bless and praise the holy name. Just speak to us this morning, oh God. We hunger for your word and we are here with an open heart and open eyes. Bless each and every one, oh God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ayun po natin magsipak ko po. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Amen! Tingnan mo yung katabi na may ngiti sa mga labi. Oh, yes! Diba? Ikaw ay masaya? Amen! Diba? Masaya ka na? Kami at kasama mo ang iyong kapatid. Amen po ba? Alam nyo, no? Minsan, mararamdaman nyo yun. Oh, bless ka. Amen! Oh, amen! Bless ka, lalo na kung lagi mong mararamdaman na kapag every Sunday ay nasa tama kang lugar at naibibigay mo po yung iyong oras para sa Panginoon ng tama. Kasi ilang araw nga naman ang meron sa isang linggo. At 24 oras yung isang araw na iyon. Pero isang 3 hours o 2 hours lamang po ang maibibigay natin sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos dahil patuloy po niya tayong sinusustain panahon ng 2020 dati hanggang ngayong 2026. Amen po ba? So this message is just a quick message sa bawat isa po sa atin. At ito po ay para i-remind lamang po tayo, no, sa ating mga buhay. Again, ang salita ng Panginoon is used to teach, reveal, rebuke. Amen po ba? Or whatsoever sa ating mga buhay. At bitbitin po natin lagi yung salita ng Panginoon. Amen. Amen. So ngayon po, umaga ito, meron lamang akong nakapost dito. Ang sabi dyan, some people are just not meant to be in earth. Amen po ba? Alam niyo, mabuti ang Panginoon, nasa bilyong, trilyong tao sa mundo. May iilan. Amen po ba? Na talagang dinesign ng Panginoon na makasama
kasama mo sa buhay. Amen po ba? Ito man ay kaibigan, ito man ay partner, pamilya, di ba? Madaming pamilya sa mundo, pero napunta ka sa Go Family. Amen po ba? Napunta ka sa Palanya Family. Amen po ba? Deala Family. Amen po ba? But, how ironic na sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, ang Panginoon po talaga ay napakatalino. His ways and thoughts are always higher than us. Dahil hindi lahat ng tao ay met sa buhay natin, pero patuloy tayong kinokonekta ng Panginoon sa mga tamang tao. Amen po ba? Napunta tayo sa tamang pamilya. Amen ba? Amen. Di ba? Napunta tayo sa tamang mga partner, sa tamang trabaho, tamang oportunidad. Kung hindi nangyari itong bagay na to, itong pangyayari na to noon, di sana, hindi ito yung kinapuntahan kong trabaho, hindi ito yung kinapuntahan ko. Ang Panginoon po ay laging may purpose at reason sa mga bagay. Some people are just not meant to be in your life. Dahil kung sila ay nanatili sa buhay mo, baka maaaring hindi po maganda ang maging tulog. Amen po ba? Kung ang taong yan nasa buhay mo, nananatili sa buhay mo, God destined people yan. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi dito, ang mensahe po natin sa umagang ito ay pinamagatang Destiny Killers. Okay, lagi po natin pinag-uusapan, di ba, positive, lagi. Yung mga destiny helpers, we always pray for that. But, I came across a passage in the Bible that really opened my eyes. Patungkol sa mga maling tao pala sa buhay at maaaring pumatay ng destiny ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Again, some people are just not meant to be in your life. So sabi dito, people are destined to us when things get difficult in life. Tama po ba? Kinakailangan mo, pag mahirap na, no? Kinakailangan mo ng someone na mapagsasabihan. And then, syempre, kung may mapagsabihan ka, gusto mo rin marinig kung ano ba yung pwede nilang sabihin. Advices. Kung nahihirapan ka, naghahanap ka ng someone na maiisip mo na pag napagtanungan ko itong taong to at yung sagot niya, sigurado akong maaasahan ko at makakatulong sa akin. Amen po ba? Kasi ang Panginoon din mismo pinanggalingan ito. Sabi ng Panginoon, if any one of you lacks wisdom, he should ask. Diba? So, ang tao destined to us when things get difficult in life. But, be careful of those whom you ask. Amen po ba? Sabi kasi dito, ilang porsyento daw, studies show that younger adults, yung mga edad 18 to 29, are more likely to rely on friends and family. Taas dyan yung mga kamay ng mga 18 to 29 ang bracket. Yes! Okay na! Diba? Amen! Friends, families, diba? Unang-unang pamilya. Pero kadalasan, lalo na yung mga younger generations ngayon, kaibigan talaga. 57% and, ay, malaki pala yung bilang ng social media sa buhay nila. 42%. While 51% of seniors, 65 pataas! Ay, wala. Amen! Ay, nanahina. Amen mo ba? Sabi doon, rely on financial planners. Or, more likely din ay mga pamilya. Amen, di ba? So, dito pa lang po, makikita sa studies na ang tao pala ay talagang hindi mo maiaalis na umasa, mag-rely, magtanong, sumandal. Tama po ba sa mga taong nakapaligid sa atin? Amen po ba? So, again, ang pinag-uusapan natin ay given na po ang mga destiny helpers, alam na natin yan. We are praying for those. Diba? But, let us examine ngayon yung mga destiny killers na matatagpuan po natin sa heart of the message
sa passage ng Matthew 14 verse 1 to 2. Ito po hindi napapansin masyado na kwento sa Biblia. Pero napaka-powerful. At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen." Kung pwede bang pabigyan ako ng Tagalog dito? "He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered John a prophet. Ngayon, ito po yung kwento niyan. Diba? Si John noon, syempre siya propeta, nagsasalita siya sa mga tao, ano man na ipahatid ng Panginoon. Si Herod, King Herod, ay may affair kay Herodias, asawa ng kanyang kapatid. So, si John po ay lagi niyang sinasabi, "Mali ang ginagawa mo, hindi tama iyan." At hindi maasa-asawa ni Herod, si Herodias, dahil sa ginagawa ni John. Deep inside, si Herodias ay nagkaroon ng puso, a heart of anger towards John. Na-cultivate dun sa puso niya, nagkaroon siya ng sama ng loob ng galit. Tapos, nung sabi sa 6, dumating yung time na nagkaroon ng salo-salo sa palasyo. On Herod's birthday, may Tagalog na ba tayo? The daughter of Herodias danced for the guests and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. So, sumayaw po yung anak ni Herodias. At yung hari ay na-please sa sayaw niya. Kaya sabi niya, "Ano na namilig mo? Sige, humingi ka. Ibibigay ko." Ang bata po ay wala pong masyadong buwang. Kailangan niya ng advice. Kailangan niya ng matatanong. Kasi parang feeling ng bata, parang major yun major decision. Hari, yung nagsabi sa akin na manghingi ako at ano daw hingin ko, ibibigay niya. Ang bata, with a pure heart, ay lumapit sa kanyang nanay. At nanghingi ng advices. O anong advice? Nagtanong, prompted by her mother. She said, give me here on a platter the head of John the Baptist." Yun ang hiningi ng nanay. The king, sa joke ng kanyang ina, verse 8, sinabi ng dalaga sa hari, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan ng ulo ni Juan na tagapagbautismo." Nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangako na narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang hinihingi nito. Kaya pinugutan ng ulo si John sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Makikita niyo po, no, na ang tumapos lang pala ng buhay ni John ay isang kahilingan. Napagtanto niyo po ba yan sa Bible? Yung buhay ng isang napaka-major na propeta, no, sa Biblia, dahil lang pala sa hiling ng isang bata, kaya siya namatay. Ngayon po, sabi diyan, not every voice speaking into your life deserves influence. Yung nanay given na yun, na meron siyang hatred, no? Sa puso, towards John the Baptist. But how about the daughter? Yung anak po ang magdadala ng kasalanan. Siya po ay, naniniwala ako, na parang nangyari lang yan na kay Judas Iscariote, na sinabi sa Biblia na hindi na sana ipinanganak pa. Diba? Yung naging dahilan para ipako sa krus ng ating Panginoon. Yung naging saniho, nagdala sa kanya doon. Maigi pa na hindi siya ipinanganak. Itong bata ito masasabi ko, no? Maigi na lang sana na hindi siya ipinanganak, na naging cause siya ng kamatayan ni Juan Bautista dahil napaka-pure heart ng bata, innocent mind. Pero dahil lamang po sa maling advice ng tao sa paligid niya ay it cost her destiny. I believe yung nanay niya dito ay masasabi natin destiny killer.
So, alam niyo po, hindi porket magulang mo, hindi porket anak mo, mahal mo sa buhay, pakinggan mo lagi. Hindi. You learn how to discern. Pag nakakuha ka ng advice or whatsoever, you pray about it. Mamaya makikita niyo ang kaibahan mo. Paano mo ba masasabi? Madidiscern na ang tao ay isang destiny helper or destiny killer sa buhay mo. Amen po ba? Kasi nanay niya ito, I believe not every opportunity na may open door ay dapat isugaban. Amen. Hindi lahat ng boses na nagpapayo ay dapat mong pakinggan. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi may mga tao sa buhay natin na hindi natin alam ang motibo ng puso. Amen. Yes. Amen po ba? Amen. Ayaw man natin sa gusto. Tandaan po natin, may isang bagay sa Biblia na naka-program na para manira, pumatay, at magnakaw. John 10:10, but the enemy is here to kill, steal, and destroy. At kayang gumamit ni Satanas ng kahit na sinong tao sa buhay natin. Amen po ba? So, hindi lahat dapat mo pakinggan. You learn how to discern and pray about it. Amen po ba? Nakakalungkot lang na sa isang iglap, lalo na nung time na yun, no? Naniniwala ko bata pa siya. Loobin ng Panginoon, o niloob sana ng Panginoon na nung lumaki siya, syempre ang Panginoong Jesus, yun yung season ng Panginoong Jesus And 3 years lang naman ginawa ng Panginoon ng ministry. So sana, dumating siya sa buhay niya at the end, na kinilala niya ang Panginoong Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Kasi yun lang din yung makapagliligtas sa Kanya at makapagpapatawad ng kasalanan. Amen po ba? It doesn't mean na you are so innocent. Diba? Ay hindi mo pagdudusahan yung bigat. Amen po ba? Ng desisyon mo sa buhay mo. Amen po ba? Kasi naniniwala ako, hindi naman siguro may isip ng bata na tamang pumatay. Amen po ba? So, sabi dito, ating differentiate. Ano po ba ito pala muna. A foolish man seeks advice and feel if it is the right thing to do. A wise man asks and prays about it. Amen po ba? I-check natin yung sarili natin. Tayo ba ay foolish o tayo ba ay wise? Kung foolish ka, nagbabase ka lang sa pakiramdam mo, mukhang maganda yung advice. Gusto ko rin. Diba? Parang yun din yung nararamdaman ko. Pero ang wise man, you ask, and then, if you hear it, you pray about it. Ito rin po ba, Lord? Talaga? Yung kalooban mo? Amen po ba? Amen. Tignan nga natin sa buhay natin, isipin mo yung mga taong nakapaligid sa iyo at kung pwede kang magtanggal, umpisahan mo na. Di ba? Tanggalin mo isa-isa, based dito, no? Sa ating babasa sa susunod, may tatlo pong category nilagay ko na makikita natin, mache-check natin, ang tao bang nasa buhay natin ay isang destiny helper o isang destiny killer. Sabi dito, ang helper daw, nagsasabi ng totoo. Ang killer, lagi yung sugar coated. Sa kung ano mang kadahilanan, hindi natin masasabi. Kung pwedeng sugar coat dahil ayaw kanyang masaktan, or kung pwedeng sugar coated dahil gusto kanyang manatili dyan sa kasalanan. Amen po ba? Yung truth, paano mo masasabing totoo? Ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, it aligns with Scripture. Ikaw, sinabi sa'yo ng kaibigan mo, ito ba yung dapat kong gawin? Kasi, sabihin na natin may desisyon sa buhay niya. For example, relationship. Kasi ganito yung nangyari. Alam mo sa sarili mong mali. Di ba? Yung kaibigan mo na yon doon sa relasyon na iyon, na hindi niya dapat ginagawa iyon. And then, yung quote, di ba? A Bible scripture, you know what? It is said here na ganito, ganyan. So, it is not your truth, but it is God's truth. Amen po ba?
Yung helper, yun. Lagi na, nahihirapan ka, sabi ask, and you shall be given. Sabi sa salita ng Panginoon, di ba? Pero ang killer, hahayaan ka niyan. Susugarcoat niya. Sabi sa John 16 verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Yan bang tao na yan sa buhay mo? He's guiding you into all the truth. For He will not speak on His own authority. Di ba? Yung sarili lang niyang opinion ang sinasabi niya. But whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are to come. Alam mo, huwag mong gawin yan. Di ba? Huwag mong gawin yan kasi ganito ang mangyayari. Hindi tama iyang ginagawa mo. Ito ang gawin mo. Ito ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, again, kung helper yan, makikita mong totoo siya. Kung yan ay hindi makakatulong sa inyo, sugar-coated yan. Amen po ba? Next. Pag helper daw, he or she helps you build. Or he builds you up. Pero pag killer, he or she will drag you down. Sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Kung halimbawa sa relationship ba na yan? Are you building each other? Or baka naman you're dragging each other down? Ay, hindi ka looban ni Lord yan. Amen po ba? Yung trabaho na yan, i-build ka ba yan? Or baka it will destroy you? Hindi ka looban ni Lord. Ba? Yung kaibigan mo na yan, dadaling ka ba niyan sa tama? Will that person help you grow? Kung hindi ka looban ng Lord yan. Amen po ba? Maraming bagay sa buhay natin, no? Yung favor or opportunity na yan. Tingin mo ba, i-build ka niyang oportunidad na yan? Baka wawasakin ka lang. Diba? So, next. And, last one, ang helpers, it comes with peace. They come with peace. Diba? Pagkasama mo sila, alam mo, ang peace ng Panginoon kasama sa heart mo. Pero, pag laging may anxiety, may ganito, hindi po yan galing sa Panginoon. Yung wisdom, sabi sa James 3 verse 17, but wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit, impartial, and sincere. Amen po ba? Yung tahanan nyo ba? Full of peace? Yes. Ay, mga taong nandun, hindi na destiny helper. Destiny helper pa ba ito makasama ko dito? Di ba? Baka mamaya, yung iyong bang trabaho, di ba? Full of peace. Alam niyo po, sa totoo lang, ang napakasimple ng buhay. Amen. Actually, napakadali din ng buhay. Gawin mo lang siyang literal. Hindi mo kailangan masyadong, ay, pasikot-sikot o ano. Then, if you have problems, you ask the Lord. Diba? Kailangan mo ng tulong. Humingi ka sa Panginoon. Hindi naman po madamot ang Diyos. Lagi nga siya nagsasabi, humingi ka sa akin. Humingi ka sa akin. Wala kasi nakakalimot ka lagi. Diba? Ang resort mo lagi, yung gusto mo, yung nakikita mo. Ay, nakikita ko to si ano eh. Tatanungin ko nga. Ay, ganito yun. Pero, pag si Lord, medyo last resort, sobrang hirap na hirap ka na, saan ako lalapit sa Panginoon? Amen po ba? Amen. In Jesus' name, no? I pray that we meet only those people who helps us. Wow, help us. That build, grow, maging favored, maging full of blessings sa ating buhay, peaceful, di ba? Ma-experience natin yung joy, di ba? At ma-feel natin na tayo loved. Amen po ba? And yung mga killers na yan, itabi-tabi ng Panginoon. In Jesus' name, di ba? Yung mga tumabi-tabi muna kayo sa buhay namin, wala kayong lugar. In Jesus' name, walang lugar. Dahil, no, ang mundo ay, ano lang to eh, alam niyo po may isang powerful na scripture din sa Bible eh. Yung sinasabi na,
paano in-orchestrate ng Panginoon yung paglaya ng mga Israelita mula sa Ehipto na pinalabas sila. Pero at the same time, si Lord na nagbibigay ng instruction kay Moises, sasabihin niya kay Moises, pumunta ka sa Paraon. Sabihin mo ito. Tapos may sinabi din siya doon sa part na last na, papatigasin ko ang puso ng Paraon. Makikita niyo po na doon sa part na yon, tayo ay isa lamang palabas sa mata ng Panginoon. Diba? Nandun siya sa taas, tayo pinapanood lang ng Lord. Amen po ba? At wala kayong mga asal sa buhay, except syempre ang pamilya mo, ang kasama mo sa buhay, at kundi ang Panginoon po tayo. Kasi siya ang magdadirect sa'yo eh. Sa mga tamang tao, di ba? Siya yung masusumbungan mo sa lahat ng oras, pagkakataon. Siya yung alam mo sa sarili mong idadirect ka ng tama. Amen po ba? Napakabuti po ng Panginoon natin kasi ganun siya. Napakalabi niya kahit, di ba, minsan matigas na ulo mo. Ikaw, hindi ka ba, di ba? Kapalay kang, di ka nagpupunta ng ministry mo, diba? Hindi ka marunong mag-reply. So, sabi ng Panginoon, amen po ba? Diba? May times na matigas ang ulo natin. Pero napakabuti ng Panginoon. Hindi niya hayaan talaga na in Jesus' name talaga, binabasa ko to. Ayoko lang. Imagine niyo si yung bata, nanay niya, yung nag-cause sa kanya. Pag sinabi na nanay mo, huwag kang matad ngayon. Sinasabi ko sa'yo, madaming hugasin. Madaming labahin. Tamad kang bata ka, magpakasipag ka naman kasi, kaya ka pala pinapagaling ka na hindi pinapayagan ng mater. Diba? Huwag mo hayaan na, kasi alam mo sa sarili, hindi tama yun Dapat kasi ang Sabbath day, ino-honor. Kahit nanay mo yun, di naman sa pagiging disobedient. Di ba? Gawin mo yung alam mo sa sarili mo. Ay, Bible-based pala. Na? Tama. Amen po ba? So, huwag mo lahat pakinggan mga tao sa paligid mo kahit yung pa yung magulang, anak, o kung sino man. Pag, sabi doon, a wise man asks and prays about it. Kung ikaw ay hindi ganon, foolish ka. Isa kang tangang nilalang. Totoo po yun, no? Hindi na tayo kinakailangan pang last days na. Magsusugarcoat pa ba tayo ng mga bagay dito? Amen po ba? You surround yourself. Amen po ba? You pray about it. You pray about it. Sabi doon, kung hindi sa kabutihan ng Diyos, nasaan kaya ako? Amen po ba? Amen po ba? Amen. So sabi po doon, yung wrong counsel, pinakalas po ito, no? Tandaan ninyo. Wrong counsel can turn a moment of favor into a lifetime of regret. Pakisulat na lamang. Wrong counsel can turn a moment of favor. Favor na sana yun doon. Alam niyo po, napaka-full of revelation ng kwento na yun sa Bible. Yung sa anak ni Kung tutusin, favor na hingin nung bata sa hari. Let's say, sabihin ng bata, gusto ko na maging second in command. Diba? Ako, paglaki ko, kunwari, pangalawa sa'yo, hari. O kaya, gusto ko gawin mo akong reyna pagdating ng araw. Ipaasawa mo ako sa anak mo. Madami siya po. Yes, napakadami. Pwede niyang hingin yung ganito para sa magulang niya. Sabihin na natin, yung aking, ay hindi, kapatid pala ng hari ng tatay niya. So, madami po siyang po pwedeng hingin. Alam niyo po, kung kanino to ako tuwan-tuwa sa Bible na nang hingin na napakatalino, Solomon. Yes. Sabi ni Lord, hingin mo lahat. Ibibigay ko. Pero, hiningi lang ni Solomon isa. Wisdom. At ito po ang maganda doon. Hiningi niya tamang bagay. Kung kaya, lahat ng hindi niya hiningi, binigay pa din ng Diyos. So I believe in Jesus' name tayo ma-experience natin yung gano'n, no? Hiningi mo yung tamang bagay, sabi ni Lord, dahil tama yung puso mo, ibibigay ko pa to. Amen! In Jesus' name! Amen! Diba? So, sabi po doon, wrong counsel can turn a moment of favor into a lifetime of regret.
In Jesus' name, wag po nawa natin ito ma-encounter at ma-experience. Amen po ba? So, yun po ang ating mensahe sa gabi nito. And we will close with a prayer. Kung pwede po ba lahat tumayo? Amen. Lord, glory to our Lord Jesus for revealing us His Word. Napakabuti ng Panginoon dahil hindi kayo nayaan na malihim sa atin ng mga ganitong bagay. Sabi sa salita ng Panginoon, ang salita niya lagi nakadesign para turuan tayo. Turuan tayo na nga po tayo may natutunan sa araw na to. Tayo ay na-rebuke, tayo ay na-counsel, tayo po ay naituwid, na-correct ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita. Alam niyo po, no? Hindi lamang natin examine yung mga tao na sa paligid natin. Let us examine ourselves as well. Kung tayo ba ay, are we destiny helpers? Diba? Are we helping people makilala ang Panginoon? Get closer to God? Are we leading them closer, drawing them closer to the Lord? Kasi if not, then we are not helping. We are not destiny helpers. So ang prayer point natin, Lord, surround me with the right people and let me be the right people as well. Sa mga taong nasa paligid sa akin, in Jesus' name. Let us pray, church. Come on. Sa pangalan ni Jesus, O God Jesus, Lord, may I be a helper, Panginoon Lord God, to the people, to my loved ones, Panginoon Lord God, to those who are around me, O Lord, in Jesus' name. Put in me always the right words to say. Lord, bless and anoint my hands always to do the right thing, and anoint and dip my feet into the oil, Panginoon, Lord God, na ito ay pupunta lamang sa mga destined, Panginoon, na lugar na kailangan mo. For in Jesus' name. Maraming salamat, O God. We honor your word. We honor you, uplift you on high, O Lord Jesus Christ. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So tayo po ay magtapos sa ating watchword. Let us declare our watchword for this year. Come on, church. For the Lord is with us.